Ito ang Dreamy H13S Plexurich. And sinagot nito yung mga madalas nating problema sa paglilinis. At yan yung paggamit ng walis, mop, and vacuum cleaner. Dahil itong tatlong cleaning tool na to, pinagsama-sama na at nabuo itong ating Dreamy H13S. And unlike sa mga traditional cleaning tools natin, hindi ka na mahihirapang linisin to dahil meron na tong self-cleaning feature. Pero ang tanong, worth it nga ba talagang bumili ng isang wet and dry vacuum cleaner? And also, okay ba talaga yung presyo nito para sa overall specification niya? At para nga ba talaga kanino itong cleaning tool na to? Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan natin. At simulan natin sa isang mabilisang unboxing. Bale, pagdating dito sa box niya, as usual, maganda yung packaging, secured na secured. And yung una nating makikita dito is yung ating mga paperworks and also user manual. Medyo makapaling user manual, mas maganda kung babasahin ninyo para magkaroon kayo ng information kung paano siya setup. Pero madali lang din naman, kaya kahit hindi nyo nabasahin, dahil for sure hindi nyo naman binabasa yan. Anyway, sumunod naman dyan is yung ating replacement filter para kapag madumi na yung filter ng vacuum cleaner, pwede na natin palitan. Meron na rin tayo dito cleaning brush. Meron na rin kasamang deodorizer para sa ating mop pads. Sumunod na din dyan is yung ating Dreamy Cleaning Solution na ihahalo natin mamaya sa tubig. Then after nyan, makikita na rin natin dito yung ating charging base. Sumunod naman dyan is yung ating vacuum cleaner handle. And then lastly yung kanyang main body. And that's pretty much it mga kaparakor. Pretty straightforward lang yung laman ng box and pretty straightforward lang din yung pagsa-setup dito. Bali, ang kinakailangan mo lang gawin is syempre una, isaksak yung ating charging base sa pinakamalapit na saksakan na pwede nating paglagyan ng ating vacuum cleaner. And then sumunod naman dyan is i-attach lang natin yung handle nito sa kanyang main body and then ilagay na natin siya sa ating charging base para makapag-charge. And then after nyan, lagyan na natin ng tubig yung kanyang clean water tank. Bali, ang kinakailangan yung gawin dito is lalagay nyo lang siya ng malinis sa tubig and then after nyan, maglalagay lang kayo ng isang cup nung ating Dreamy Cleaning Solution and that's it. Ready to go na tayo. Pwede na tayong maglinis. Pero bago yun, pag-usapan muna natin yung design and build quality neto. Bale, pagdating sa design neto, kung makikita ninyo, napaka-futuristic tong datingan niya. Actually, just a normal wet and dry vacuum cleaner yung look niya. Pero yung color black na style neto ni Dreamy nandito. Actually, siya lang din naman yung nagamit ko na wet and dry vacuum cleaner kaya wala akong magawang reference. Pero ganun pa man, goods yung kanyang overall look para sa akin. Anyway, meron nga rin pala tayo dito ang dalawang water tank. Meron tayong dirty and also clean water tank. Sa clean water tank, ayun yung nilagyan natin ng tubig kanina. And also yung ating dirty water tank na malalagyan ng dumi mamaya. Then meron na nga rin pala tayo ditong LED display na kung saan makikita natin dito yung percentage and also yung mga mode na pwede nating piliin sa kanya. Meron tayo ditong smart mode, suction mode, quiet mode, and also turbo mode. Which is GADA mode, merong iba't ibang mga capabilities in terms of cleaning. Mamaya mas pag-uusapan natin. Now, pag-usapan naman natin yung iba't ibang mga features na meron to. Unahin na natin dyan yung ating 180 degrees lie flat cleaning capability na kung saan kaya mong i-bend itong wet and dry vacuum cleaner na to ng 180 degrees para malinis yung mga part na mahirap yukuin. Kagaya na lang ng ilalim ng sanla or yung mga ilalim ng aparador or something na medyo mahirap abutin. Yun nga lang medyo meron tayong limitation dahil medyo meron pa rin talagang clearance na needed. Pero mostly kung more on supas lang naman yung lilinisan natin aabot at aabot to. Meron na nga rin pala tong dual edge cleaning capability na kung saan kayang-kaya nating linisin yung mga edges ng bahay natin gamit-gamit to. Yung iba kasing design ng ibang mga vacuum cleaners out there, yung side nila medyo makapal kaya hindi umaabot nung pinakamap niya sa pinaka-corners or mga sulok-sulok ng bahay natin kaya hindi niya nakukuha yung mga dumi-dumi. Pero dito, kayang-kaya niya. Meron rin tayo dito 100% tangle-free na capability which is meron siyang mga small teeth blades dun sa mismong mouth ng vacuum cleaner kaya napuputol niya agad yung mga buhok-buhok na mahihigop nito. Like for example, buhok ng mga anak mo na babae o kaya ni misis, etc. Kayang-kaya niyang putulin at hindi tayo mahihirapang linisin unlike sa ibang mga vacuum cleaners out there. Anyway, at the end of the day, wala naman tayong pake sa mga features na to. Ang pinaka-need talaga nating malaman okay nga ba talaga yung cleaning capability ng bad boy na vacuum cleaner na to. And yan yung sasagutin ng mga testing na ginawa namin dito. Bale, nagsagawa kami dito ng bunch of testing pero papakita ko lang sa inyo is tatlo dahil pinagsama-sama ko na yung iba. Una, tinasin ko to sa dry cleaning which is yung mga regular na dumi na makikita natin sa sahig. Like for example, alikabok, pulbo, natapon na bigas, or natapon na mga nuts or something na mahirap linisin. Or mga common na nililinis natin sa sahig. Nag-testing din ako dito ng spill test and also slimy test. And then, simulan natin sa first testing which is dry test na kung saan dito natin makikita yung mga common na dumi. Ngayon, nagsabi ko, meron ako mga multiple testing na ginawa dito pero pagsasama-samahin na lang namin. So, unang testing, tinesting ko siya sa harina which is lagi ko naman tinitesting sa inyo which is representation
to ng alikabok sa mga bahay natin. And yeah, as always, medyo OA na naman yung setup natin dyan. Pero syempre para mas makita ninyo, dahil kung malilinis niya yung medyo OA na setup, for sure kayang-kaya niyang linisin yung mga common na alikabok na makikita natin sa mga bahay natin. And guess what? Ilang pasada lang or ilang padaan lang yung ginawa namin dito para malinis siya. And look at that, linis na agad yung nilagay namin na dumi dito. And kung makikita ninyo, hindi ganong nahirapan itong Dreamy H13S dito. Talagang binasic niya lang at nakuha niya lahat ng mga dumi na kinalat natin. And speaking of dumi, next testing naman namin dito, nagkalat lang kami dito ng mga nuts and also ng mga cookies na representation ng pinagkainan or mga common na dumi na makikita natin. And same lang din kanina sa ating harina test, binasic niya lang ding linisin to at hindi siya nahirapan. Konting padaan lang tapos agad. Talagang medyo binabagalang lang namin sa video para makagawa kami ng B-rolls and anything. Kung mamadali namin yung paglilinis, ay assume na ilang padaan lang for sure tapos agad yung mga dumi-dumi na to. And naging possible lahat yan dahil sa kanyang 21 Pascal suction power or suction pressure na the same na kasing lakas sa mga flagship vacuum cleaner na ginagamit natin or medyo mga heavy duty na vacuum cleaners out there. Which is a good feature kung ako yung tatanungin, kaya binasic niya lang yung mga debris na nakita natin dito kanina. And also, naging possible din yan dahil sa kanyang rolling mop pads. Dahil after niyang i-absorb yung dumi, automatic hinihigop agad yan nung ating vacuum cleaner at napupunta siya doon sa ating water tank. Anyway, testo naman tayo. Bale, pagdating sa testing na to, tinesting naman namin siya sa spill test, which is kung meron na tapo na chocolate. Nga pala yung ginamit namin na substance dito sa pagkitesting medyo slimy. As in chocolate milk siya, kaya medyo mas slimy. Pero kita-kita nyo naman sa ginawa nating testing, binasic lang yan itong ating Dreamy H13S. Actually, same lang din kanina kung gugustuhin naming madaliin yung paglilinis dito at hindi na namin kinakailangan pa mag-shoot ng mga B-rolls, for sure tapos agad to ng ilang pasada lang. Yun yung pinaka napansin ko dito dahil talagang malakas yung cleaning effectivity niya. And after namin gawin yung cleaning test dito sa natapon na chocolate, kung makikita ninyo, malinis talaga yung floor at hindi siya nagiiwan ng slimy peel. Dahil na rin yan doon sa ating Dreamy cleaning solution. Don't worry, super effective yan dahil na-testing ko na yan sa ilang mga Dreamy products ko. Kaya talagang mababouch ko na okay yan or okay yung naging experience ko dyan. And yeah, kagaya ng sabi ko sa inyo, malinis yung ating mismong floor after nun testing. Now, third testing naman tayo, which is slimy test. At dito, ang ginawa namin is naglakad kami dito na basa yung tsinelas, which is most commonly ginagawa ng mga husbands ninyo or kaya ng mga anak ninyo. Kung meron man talagang after magbasa sa labas, tatakbo sa loob ng bahay na minsan dala pa yung tsinelas or kahit nakayapak, madumi pa rin. Basic lang din yan dito sa ating Dreamy H13S, at least para sa testing na ginawa namin. Actually, yung ginawa naming spill test, slimy test na rin yan at the same time dahil nga masyadong slimy yung ginamit naming substance. And yeah, the same din sa nakuha nating results sa mga naunang testing, binasic niya lang din itong part na to. And para sa akin, sa tatlong testing na sinagawa natin dito, pasado itong ating Dreamy H13S Flex Rich. Kaya pagdating lang sa cleaning effectivity ng tatlong tools, which is walis, vacuum cleaner, and also mop, kayang-kaya or yakang-yaka nitong ating wet and dry vacuum cleaner. Nasagot niya talaga yung pinaka-main purpose and also pinaka-main na tanong natin about sa vacuum cleaner na to, kung kaya niya bang ganapan talaga yung capability nung tatlong cleaning tools na yon. And nasagot, oo. Anyway, pag-usapan pa natin yung ibang mga features nito. Gaya ng sabi ko kanina, meron tayo dito mga cleaning mode. Meron tayo ditong smart mode na kung saan automatic na ina-adjust niya yung suction speed and also yung mop rotation speed sa paglilinis. It depends kung anong klase ng debris or anong klase ng bagay yung nililinis niya. Nare-register niya kasi yan depende sa ikot ng mop. So kung napansin niya na liquid, automatic na mas papabilisin yung ikot or something. Ngayon naman, meron din tayong dito tinatawag na suction mode na kung saan suction only pero umiikot pa rin naman yung mop pad natin. So mostly, hindi ko ito nagagamit. Next naman is yung ating quiet mode. So dito, pwede siyang gamitin kapag gabi. Hindi talaga siya maingay pero meron pa rin tunog pero hindi kagaya ng naka-smart mode or kaya suction mode na medyo talagang malakas at na talagang makakabulahok kung meron tao sa ibaba, lalo na kung apartment type ka lang. And then lastly, meron tayo ditong turbo mode, which is ito na yung pinakamalakas sa lahat or ito na yung merong pinaka-maximum na suction power and also maximum na rotation speed ng mop pad. So ito yung pinaka-best mode para sa mga maglilinis dyan ng mga natapo na tubig and also sa mga putek-putek na area. However, hindi ko siya sinasuggest na laging gamitin kasi mabilis siyang mag-consume ng dirty water dahil madaming amount din ng tubig yung pinapakawalan dito ni Dream. And yung isa pa sa pinaka-nagustuhan ko dito, hindi na tayo mahihirapan
maglinis sa vacuum cleaner na to dahil meron na rin siyang self-cleaning. Ang kinakailangan mo lang gawin is ilagay siya sa charging station niya and then i-click mo lang yung cleaning button dun sa itaas and then automatic nalilinisan niya yung kanyang mop pads and then automatic din na idadump niya lahat ng dumi doon sa ating dirty water tank. And after ng cleaning ng mop pad, automatic din natutuyuin niya yung sarili niya gamit yung ating base station. Bale, iinit yung base station natin ng 90 degrees para matuyo yung ating mismong mop pad. And guess what? After naman siyang itesting sa kanyang self-cleaning, effective talagang tuyo yung mismong mop pad at talagang malinis. However, merong mga times na medyo nababasa pa rin yung ating mop pad or meron pa rin mga instances na after namin to gamitin, medyo basa pa rin yung mop pad. And yan yung nakita rin namin dito sa shooting. As you can see, medyo basa yung tissue nung pinapakita namin sa inyo. Pero ang kagandahan dyan, iilang beses lang namin siya napansin na ganun. Mostly dry na dry talaga siya. So siguro yung pinaka masasabi nating hassle lang dito sa vacuum cleaner na to yung pagre-refill ng clean water and also pagtatanggal ng dirty water tank or pag-dispose na kolekta neto. And napaka-basic lang naman nung gawin. Pero yun nga, medyo hassle lang para sa iba pero mabilis lang talaga siya kung ako yung tatanungin. Pero gaya din ang sabi ko sa inyo, wala talagang perfectong device or perfect na device. And dito papasok yung mga limitation or para sa akin mga cons or hindi ko nagustuhan sa vacuum cleaner na to. Unang-una is yung mabilis na pagkapuno ng kanyang dirty water tank. Bale, don't get me wrong, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, meron tayo dito mga modes which is 4 yan. Pwede tayong mamili sa kanila and most of the time dun sa mga ginawa namin testing kanina na napanood ninyo naka-turbo mode po kami. Kaya talagang mabilis umipo ng tubig, yun talaga yung pinaka napansin namin, kaya mabilis din agad mapuno yung dirty water tank namin. Pero kung gagamitin natin yung smart mode which is gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, automatic na nag-a-adjust ng lakas ng speed and also ng suction power and also ng consume ng tubig from clean water tank, mas makakakuha tayo ng mas matagal na runtime bago siya tuluyang mapuno. And which is yun yung pinaka masasabi kong goods. Based kasi dito sa bahay na pinagtestingan namin, 2 beses kami nag-refill ng tubig para matapos yung paglilinis. Dito pa lang yan sa first floor. Kaya pagdating dito, yun, kinakailangan talaga natin mag-refill after natin siyang gamitin. Which is isa sa mga masasabi ko na cons ko sa kanya dahil syempre kung gagamit tayo ng vacuum cleaner, gusto talaga natin magamit yan ng pangmatagalan. I hope i-upgrade nila yung dirty water tank sa susunod. Next naman na hindi ko nagustuhan dito is yung battery capability niya. Bale, in total, meron tayo ditong 6 times 4,000 mAh battery capacity. And based kay Dreamy, kiniklaim nila na aabot daw ng 50 minutes yung runtime neto. And based na naging experience ko dito, hindi siya umaabot ng 50 minutes. Pero to be fair naman, nung ginagawa namin yung testing and also nung naglilinis kami dito sa bahay, most of the time, turbo mode yung ginagamit ko at hindi ako gumagamit ng smart mode. Which is, gaya ng sabi ko kanina, medyo malakas kumain ng power. And based sa observation ko and also sa ginawa namin testing, umaabot lang to ng 15 to 25 minutes. Yan yung pinaka-overall runtime niya if gagamitin natin yung turbo mode ng tuloy-tuloy. So, kinakailangan na agad natin siyang i-charge after nun. Which is para sa akin, okay lang naman, walang problema. Basta malilinis ko agad yung whole area. Which is yun naman talaga yung nagawa ng robot vacuum cleaner na to. Pero yun pa rin, at the end of the day, nitpicks ko pa rin yung ating mismong battery dahil what if nag-general cleaning ka and then after mo siyang gamitin ng 20 minutes using turbo mode, tapos na agad yung buhay niya at mag-aantay ka ng 4 hours para ma-full charge siya. Which is isa sa pinaka-limitation ko rin dito, yung matagal niya na charging time which is umaabot ng 4 na oras. So una, mabilis siyang malobite if gagamitin natin yung turbo mode pero okay naman sa smart mode. And pangalawa, matagal-tagal siyang i-charge. Pero bukod sa mga nasabi ko na yon, okay na siya para sa akin. Good sa yung overall capability niya dahil pumasa naman siya pagdating sa cleaning mode, pumasa rin siya sa mga cleaning features and also pumasa rin siya sa usability at nasagot niya rin yung pinaka main objective ng vacuum cleaner which is palitan yung 3 tools or cleaning tools na ginagamit natin sa bahay which is walis, mop, and vacuum cleaner. At lahat yan na pull off nitong Dreamy H13S. Pero i-consider nyo pa rin yung mga cons na nasabi ko sa inyo kanina. Now, last question. Para kanino ba itong vacuum cleaner na to? Kung ikaw yung tao na mahilig maglinis or meron kang household na marami kayong kasama sa bahay, like nandiyan si nanay, tatay, ikaw, asawa mo or something, or kaya ikaw yung tao na merong mga anak, or kaya ikaw yung tao na mayroong family, or ikaw yung tao na merong mga pets, ako na yung unang magsasabi, good to buy or magandang investment to kung ako yung tatanungin, lalo na kung gustong-gusto mo talagang maglinis. Pero
gaya ng sabi ko, meron pa rin tong mga cons. So, consider it kung ito ba ay magiging deal breaker sa inyo. Pero para sa akin, panalo na yung overall specification nito, kaya ma-recommend ko to. Anyway, mag-iwan pa ako dito ng iba pang dreamy products na review natin dito sa channel. Baka mas magustuhan nyo sila. Lalagay ko po dito, and yun lang muna sa ngayon. Kita-kita tayo sa susunod na video. Yun lang. Peace.